Ang mga bulkan ay parang mga higanting time bomb ng kalikasan. Kapag nagising ang mga ito, halos wala nang kayang pumigil sa kapangyarihang bitbit nila. Isa sila sa pinaka nakakatakot na tanawin na pwedeng makita ng tao sa Earth. May mga bulkan na sobrang laki at lakas na kapag sumabog ay kaya nitong baguhin ang buong mundo. At ang mas nakakabahala pa, hindi lahat ng ito ay madaling makita. May ilang mga bulkan ang nakatago sa ilalim ng dagat. May ilan din namang tahimik lang na parang ordinaryong bundok. Pero sa oras na magising sila, magbabago na ang lahat. Isa sa pinakamalakas na volcanic eruption ngayong century ay nangyari lang kamakailan. Noong January 2022, isang napakalakas na pagsabog ang naganap malapit sa bansang Tonga sa Pacific Ocean, northeast ng New Zealand. Ang pangalan ng bulkan na ito ay Hunga Tonga, Hunga Haapay. At ayon sa mga scientists, ang lakas ng pagsabog nito ay mas malaki pa kaysa sa kahit anong nuclear bomb na nagawa ng tao. Sa sobrang lakas nito ay narinig pa nito ang pagsabog hanggang Alaska, kahit halos 10,000 kilometers na ang layo. Hindi lang yun, nagkaroon din ng tsunami na tumawid pa sa buong Pacific Ocean hanggang Peru. At kahit sobrang layo na nito, umaabot pa rin sa halos 2 meters ang taas ng alon. Para sa maraming geologist, isa na ito sa pinakamalalakas na volcanic eruption sa modern history. Pero may mas nakakagulat pang tanong. Paano kung hindi pa iyon ang pinakamalala? Paano kung may mga bulkan sa Earth na mas malakas pa ng mas maraming beses? Mga bulkan na kayang magdulot ng disaster na pwedeng makaapekto sa buong planeta. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano sinusukat ng mga scientist ang lakas ng volcanic eruptions. Titingnan din natin ang mga naiwang mga sinaunang bakas na tinatawag na supervolcanoes. At titingnan din natin ang mga lugar sa mundo na posibleng maging sobrang delikado sa hinaharap. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Una muna, gaano nga ba talaga tayo dapat mag-alala? At posible bang balang araw, makaranas ulit ang Earth ng erupsyon na mas nakakatakot pa kaysa sa nangyari sa Tonga? Para maintindihan iyon, kailangan muna nating maintindihan kung paano sinusukat ng science ang lakas ng isang bulkan. Gumagamit ang mga geologist ng system na tinatawag na Volcanic Explosivity Index o VEI. Para itong rating system para malaman kung gaano kalakas ang isang eruption. Hindi lang isang bagay ang basehan dito. Kasama sa tinitingnan ng mga scientist ang dami ng bato at abo na ibinuga ng bulkan, gaano kataas umabot ang ash cloud, at kung gaano kalawak ang naging epekto ng pagsabog. Habang mas mataas ang VEI number, mas mapanganib at mas malakas ang eruption. Sa ngayon, karamihan sa mga kilalang eruptions sa history ay nasa pagitan ng 0 hanggang 8 sa scale na ito. Ang VEI 0 ang pinakamahina. Karaniwan itong nangyayari sa mga bulkan gaya ng Kilauea at Mauna Loa sa Hawaii. Sa ganitong klase ng eruption, hindi masyadong sumasabog ang bulkan. Sa halip, mabagal lang na umaagos palabas ang lava. Tinatawag ito ng mga scientist na effusive eruption. Ibig sabihin, imbes na malakas na explosion, parang umaapaw lang palabas ang tunaw na bato mula sa loob ng Earth. Pero kahit mas kalmado ito kumpara sa ibang bulkan, delikado pa rin ito. Dahil kayang lunurin ng lava ang mga bahay, kalsada at buong komunidad habang mabagal itong gumagalaw. At habang pataas ng pataas ang VEI scale, mas nagiging mapanganib ang mga erupsyon. Mas maraming abo, mas malalakas ang explosion at mas malawak ang kayang mawasak. Pero kakaiba at isa sa pinakataas na scale ang mga supervolcano. Malahalimaw ang erupsyon nito na kayang baguhin ang klima ng buong Earth. At ayon sa ilang scientist, maaring may ilan sa kanila na natutulog lang ngayon at naghihintay lang ng tamang oras para muling magising. Sa kabila nito, habang tumataas ang VEI scale, mas lalo ring nagiging nakakatakot ang epekto ng mga erupsyon. Kapag umabot ka sa VEI 2, makikita mo ang klase ng erupsyon na parang nangyayari ngayon sa Mount Etna sa Sicily, Italy. Aktibo ito sa loob ng maraming taon at madalas itong magbuga ng lava at makapal na usok. Pero kapag tumaas pa sa VEI 3, ibang level na ang pinsala. Isang halimbawa rito ang Soufriere Hills Volcano sa Caribbean Island ng Montserrat. Noong 1996 hanggang 1997, halos mabaon sa abo ang malaking bahagi ng isla. Maraming tao ang napilitang lumikas at may mga lugar na tuluyan ng iniwan dahil sobrang delikado na. Pagdating naman sa VEI4, mas lumalaki pa ang epekto nito sa buong mundo. Ito ang level ng eruption ng bulkan sa Iceland noong 2010 na may napakahirap bigkasing pangalan na Eyjafjallajökull.
Hindi man ito ang pinakamalakas na eruption sa history, naging malaking problema pa rin ito sa buong Europe dahil sa sobrang kapal ng ash cloud, maraming flights ang nakansela sa loob ng ilang linggo. Milyon-milyong pasahero ang na-stranded at halos tumigil ang air travel sa ilang bahagi ng mundo. Pero hindi pala ganoon kadaling bigyan ng eksaktong VEI score ang isang eruption. Ayon sa mga geologists, maraming factors ang mahirap sukatin ng eksakto. Kaya minsan may debate pa rin kung anong tamang rating para sa isang volcanic event. Halimbawa na lang ang napakalakas na Tonga eruption noong 2022. Tinatayang nasa around 1.9 cubic kilometers ng bato at debris ang ibinuga nito. Samantalang ang ash plume naman ay umabot sa halos 58 kilometro ang taas. Dahil dito, karamihan sa mga scientist ay nagbibigay rito ng VEI 5. Pero may ilang volcanologist na naniniwalang dapat VEI 6 na ito dahil sa sobrang lakas ng explosion. Para mas maintindihan kung gaano kalaki ang 1.9 cubic kilometers, isipin mo na lang ang isang napakalaking open pit mine. Halos kasing laki ito ng Mir Diamond Mine sa Russia o ng Bingham Canyon Copper Mine sa United States. At kahit ganoon na ito kalaki, mas matindi pa palang eruptions kaysa sa Tonga event. Kasama rito ang eruption ng Mount Pinatubo noong 1991 dito mismo sa Pilipinas. Isa ito sa pinakamalalakas na eruption noong modern era. Sobrang dami ng abo at particles na umakyat sa atmosphere na naapektuhan pati klima ng Earth. Ayon sa mga scientists, bahagyang lumamig ang buong planeta matapos ang eruption dahil sa mga aerosol na kumalat sa stratosphere. Isa pa sa mga kilalang halimbawa ay ang pagsabog ng Krakatoa noong 1883. Napakalakas ng pagsabog nito na narinig daw hanggang libu-libong kilometro ang layo. May mga scientist pa na naniniwalang ang kakaibang pulang kalangitan matapos ang eruption na ito ang naging inspirasyon ni Edvard Munch sa paggawa ng sikat niyang painting na The Scream. Pero kapag umabot na sa VEI 7, dito na nagsisimula ang tunay na mga halimaw na eruption. Tinatawag itong super colossal eruptions. Mas malala ito ng sobra kumpara sa mga eruption gaya ng Tonga. Ang pinakahuling VEI 7 eruption sa recorded history ay nangyari noong 1815 sa Mount Tambora. Libo-libong tao ang namatay malapit sa bulkan. Pero mas nakakatakot ang nangyari pagkatapos dahil sa napakaraming abo at particles na umakyat sa atmosphere na apektuhan ng klima ng buong Earth. Ang sumunod na taon, 1816, ay tinawag na The Year Without a Summer. Bumaba ang average temperature ng mundo ng halos kalahating degree Celsius. At kahit maliit pakinggan iyon, naging dahilan ito ng pagkasira ng mga pananim, kakulangan sa pagkain at gutom sa iba't ibang bansa. At ayon sa history, sobrang bihira ng VEI 7 eruptions. Bago ang Tambora eruption, kailangan mo pang bumalik hanggang year 1257 para makakita ng kaparehong level ng disaster. Ito ang eruption ng bulkan na Samalas, isa ring bulkan sa Indonesia. Pero may mas nakakatakot pa pala kaysa rito. Kung ang pinakamalalakas na eruption sa human history ay VEI 7 lang, ano naman kaya ang VEI 8? Dito pumapasok ang tinatawag na supervolcanoes. Ang mga eruption na ito ay tinatawag ng mga volcanologists na mega-colossal. At dito na talaga nagiging parang katapusan ng mundo ang scale ng destruction. Ang isang super volcanic eruption ay kayang magbuga ng higit sa 1,000 cubic kilometers ng material. Yun ay higit 20 times na mas malaki kaysa Tambora eruption at halos 500 times na mas malaki kaysa Tonga eruption noong 2022. Kapag nangyari ito, napakalaking ash cloud ang umaakyat hanggang stratosphere. At ang mga abo at chemicals na kumakalat sa atmosphere ay kayang sirain ng klima ng Earth sa loob ng maraming taon. Sa madaling salita, ang mga supervolcano ay hindi lang basta natural disaster. Kapag nagising ang isa sa kanila, posibleng buong mundo ang maapektuhan. Sa kabutihang palad, sobrang bihira ng supervolcanic eruptions. Ayon sa mga scientists, kadalasan ay isang beses lang ito nangyayari sa loob ng 10,000 taon. At dahil dito, kakaunti lang din ang tunay na supervolcanoes sa Earth. Sa ngayon, tinatayang nasa around 20 lang ang kilalang supervolcanoes sa buong mundo. At may dahilan kung bakit napakabihira nila. Hindi kasi basta-basta nabubuo ang isang supervolcano. Kailangan ng napaka-espesyal na kondisyon sa ilalim ng Earth. Kailangan may napakalaking dami ng makapal at sobrang init na magma na naiipon sa ilalim ng lupa. At ang magma na ito ay dapat maraming trapped gases sa loob na nasa ilalim ng matinding pressure. Parang isang higanting pressure cooker na unti-unting napupuno sa loob ng libu-libong taon. At kapag hindi na kinaya ng pressure, doon nangyayari ang super eruption. Dahil sobrang bihira nito,
wala pang kahit sinong tao o scientist ang nakakita ng actual supervolcanic eruption. Wala ring historical records mula sa modern civilization tungkol dito. Ibig sabihin ang alam lang natin tungkol sa mga supervolcano ay galing sa mga bakas na naiwan nila sa Earth libu-libong taon na ang nakalipas para tuloy silang mga detective na nag-iimbestiga ng isang sinaunang krimen pero walang witnesses. Kaya pinagdugtong-dugtong lang ng mga geologist ang mga clues na naiwan sa bato, abo at lupa para maintindihan kung paano talaga gumagana ang mga super eruption. At isa sa pinakamahalagang clues ay matatagpuan sa New Zealand. Ang pinakahuling supervolcanic eruption na alam ng science ay nangyari mga 26,000 years ago sa North Island ng New Zealand. At nakakagulat, hindi pala mukhang normal na bulkan ang isang supervolcano. Kapag iniisip natin ng bulkan, kadalasan ang naiisip natin ay matulis na bundok gaya ng Mayon Volcano. Pero ang supervolcano ibang klase dahil sobrang laki ng magma chamber nito sa ilalim ng lupa. Kapag sumabog ito at nabawasan ang laman sa ilalim, bumabagsak mismo ang malaking bahagi ng lupa sa ibabaw. At dahil dito, nabubuo ang napakalaking crater na tinatawag na kaldera. Ang dating lugar ng super eruption sa New Zealand ay isa na ngayong napakalaking lawa na tinatawag na Lake Taupo. Ang lawa na ito ay around 186 meters ang lalim at halos 46 kilometers ang lapad sa pinakamalawak nitong bahagi. Ibig sabihin ang nakikita ngayon na tahimik na lawa, dating isa sa pinakamalalakas na explosion sa kasaysayan ng Earth. Pero may mas sikat at mas nakakatakot pang halimbawa. Mga 74,000 years ago, sumabog ang Toba supervolcano sa isla ng Sumatra sa Indonesia. Ito ang isa sa pinakamararahas na volcanic eruptions na nangyari sa buong history ng planeta. Gaya ng Taupo, ang giant crater na naiwan ng Toba eruption ay napuno rin kalaunan ng tubig at naging malaking lawa. Pero mas matindi ng sobra ang Toba. Kung ang New Zealand super eruption ay nagbuga ng mahigit 1,000 cubic kilometers ng material, ang Toba eruption ay posibleng higit doble pa roon. At ayon sa ilang scientist, baka mas marami pa kaysa sa iniisip natin. Mahirap talagang i-imagine kung gaano kalaki ang 1,000 cubic kilometers. Pero isipin mo na lang ang isang higanting cube ng bato at tabo na halos kasintaas ng Mount Everest. At kahit ganoon pa kalaki ang iniisip mo, kulang pa rin iyon para mailarawan ang tunay na scale ng eruption. Pero hindi lang bato at abo ang inilabas ng Toba supervolcano. Lahat ng magma sa Earth ay may lamang iba't ibang gases. Kasama rito ang sulfur dioxide, carbon dioxide, water vapor at iba pang chemicals. At ang mga gas na ito ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit nagiging explosive ang isang eruption. Habang umaakyat ang magma mula sa ilalim ng Earth papunta sa bunganga ng bulkan, bumababa ang pressure. Kapag runny o malabnaw ang magma, gaya ng sa Hawaii volcanoes, madaling nakakatakas palabas ang mga gas, kaya mas kalmado ang eruption. Pero kapag makapal at sobrang dense ang magma, gaya sa Toba at ibang supervolcanoes, naiipit sa loob ang mga gas. At habang patuloy na bumababa ang pressure, bigla na lang sasabog ang trapped gases. Parang isang bote ng soft drink na matagal mong niyugyog tapos bigla mong binuksan. Sa sobrang lakas ng pressure, napupunit at nadudurog ang lava sa maliliit na particles. Ang ilan ay nagiging pinong abo. Ang iba naman ay nagiging higanting tipak ng bato. At dito nagsisimula ang mas nakakatakot na epekto. Dahil ang napakaliit na ash particles ay kayang manatili sa atmosphere sa loob ng maraming taon. Unti-unti nitong tinatakpan ng sikat ng araw at pinapalamig ang Earth. Pero ayon sa mga scientists, may mas delikado pa kaysa sa ash. Ito ang sulfur dioxide. Kapag umabot ang gas na ito sa atmosphere, nagre-react ito sa oxygen at tubig. At bumubuo ito ng maliliit na droplets ng sulfuric acid at iba pang aerosols. Ang problema, ang mga aerosols na ito ay pwedeng manatili sa stratosphere ng halos isang dekada. Habang nasa itaas sila ng atmosphere, nire-reflect nila pabalik sa space ang sikat ng araw. At kapag mas kaunting init ang nakakarating sa Earth, bumababa ang temperatura ng buong planeta. Tinatawag ito ng mga scientist na volcanic winter. At ayon sa mga pag-aaral, nangyari ito matapos ang Toba super eruption 74,000 years ago. Napakaraming sulfur dioxide ang pinakawalan ng bulkan sa atmosphere. At kahit mahirap paghiwalayin ang epekto nito sa normal climate cycles ng Earth, may ebidensya ang mga scientist na posibleng sumunod dito ang halos isang siglong matinding paglamig ng klima. Sa katunayan, may isa pang nakakatakot na theory tungkol sa Toba super eruption.
Ayon sa ilang scientist, posible raw na ang matinding epekto nito sa klima ang dahilan kung bakit muntik nang maubos ang mga sinaunang tao sa Earth. Tinatawag nila itong Toba Catastrophe Hypothesis. Batay sa ilang archaeological at genetic studies, may posibilidad na pagkatapos ng eruption, bumagsak ng sobra ang populasyon ng humans sa buong mundo. Posibleng ilang libo na lang daw ang natira. Ibig sabihin, may panahon sa history na baka kasya lang sa isang malaking concert hall ang lahat ng tao sa planeta. Pero hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin ito ng mga scientists. May ilan na naniniwalang hindi sapat ang lakas ng Toba eruption para magdulot ng matagal na volcanic winter sa buong Earth. May iba rin na duda kung talagang ganoon kaliit ang naging populasyon ng humans noong panahong iyon. Pero kahit hindi pa sigurado ang lahat ng detalye, isang bagay ang malinaw. Kapag may katulad na super eruption na nangyari sa modern world ngayon, sobrang lala ng magiging epekto nito sa agriculture at food supply ng buong planeta. Isipin mo na lang, kapag natabunan ng abo ang kalangitan sa loob ng mahabang panahon, mababawasan ang init at liwanag ng araw. At kapag nangyari iyon, maraming pananim ang hindi tutubo ng maayos. Posibleng magkaroon ng malawakang kakulangan sa pagkain sa iba't ibang bansa. Kaya natural lang na itanong, gaano nga ba tayo dapat mag-alala? Sa ngayon, alam nating sobrang bihira ng super eruptions. Sa loob ng last 100,000 years, dalawa pa lang ang kilalang super eruption na nangyari sa Earth. Ang Taupo sa New Zealand at ang Toba sa Indonesia. At kung magta-travel ka pa pabalik sa mas malayong panahon mula sa Toba eruption, ang susunod na malaking super eruption na makikita mo ay isa na namang eruption ng Taupo mga 340,000 years ago. Pero ayon sa mga geologist, hindi ibig sabihin nito na pwede na tayong maging kampante. Dahil kahit matapos ang kanilang pinakamalalaking eruptions, parehong nagkaroon pa rin ng mas maliliit na eruptions ang Toba at Taupo. At wala ring ebidensya na patay na ang dalawang supervolcano na ito. Pareho silang matatagpuan sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ito ang napakalawak na rehiyon sa paligid ng Pacific Ocean, kung saan madalas mangyari ang earthquakes at volcanic activity. Dito kasi nagtutulakan at nagsasalpukan ang mga giant tectonic plates ng Earth. Habang lumulubog ang oceanic crust papunta sa mantle ng planeta, nabubuo ang magma na nagpapakilos sa maraming bulkan. At ayon sa mga scientists, posible talagang isang araw, kahit libu-libong taon pa ang lumipas, na muling magkaroon ng catastrophic super eruption sa isa sa mga lugar na ito. Pero hindi lang Toba at Taupo ang dapat bantayan. May iba pang super volcanoes sa mundo na may history ng VEI-8 eruptions. Marami sa kanila ay matatagpuan sa Andes region ng South America, lalo na sa Chile, Bolivia at Argentina. May mga senyales ng volcanic activity sa ilan sa mga lugar na ito. Halimbawa, may mga pagkakataon na unti-unting umaangat ang lupa. At ayon sa mga geologists, posible itong indikasyon na may magma na muling naiipon sa ilalim. Pero sa ngayon, wala pa namang ebidensya na may napipintong super eruption doon. Isa naman sa pinakabantay saradong volcanic regions sa Earth ay matatagpuan sa North America. Ito ang sikat na Yellowstone hotspot, Yellowstone National Park. Isa ito sa pinakaaktibong volcanic system sa planeta at araw-araw itong minomonitor ng mga scientists. Hanggang ngayon hindi pa rin ganap na sigurado ang mga geologists kung saan talaga nanggagaling ang magma ng Yellowstone. May ilan na naniniwalang galing ito sa napakalalim na magma plume sa loob ng Earth. May iba naman na iniisip na konektado ito sa lumubog na bahagi ng ocean crust sa ilalim ng North America. Pero kahit ano pa ang tunay na dahilan, isang bagay ang sigurado. Napakadelikado ng lugar na ito. Ayon sa mga pag-aaral, nakaranas na raw ang Yellowstone hotspot ng 6VEI-8 eruptions sa nakaraang 10 million years. At ang pinakahuli ay nangyari mga 640,000 years ago. Ang mga eruption na iyon ang bumuo sa giant Yellowstone caldera na bahagi ngayon ng National Park. At kung mangyari ulit iyon ngayon, posibleng mawasak ang malalaking bahagi ng Wyoming, Idaho at Montana. Napakainit na ulap ng bato, abo at toxic gas ang kakalat ng daan-daang kilometers per hour. At sa mas malalayong lugar, makapal na abo naman ang babagsak mula sa langit. Posibleng tumigil ang biyahe ng mga sasakyan at eroplano. May mga bubong ng bahay at gusali na maaaring gumuho dahil sa bigat ng ashfall. At hindi lang iyon. Ang abo at sulfur particles na kakalat sa atmosphere ay pwedeng magdulot ng matinding paglamig ng klima sa buong mundo. Katulad ng posibleng nangyari matapos ang Toba eruption 74,000 years ago.
May ilang scientist na naniniwalang pwedeng bumaba ng ilang degrees Celsius ang temperatura sa maraming bahagi ng Earth. Dahil sa banta na ito, tuloy-tuloy na minomonitor ng mga scientist ang Yellowstone. Tinitingnan na nila kung may pagbabago sa lupa, pagdami ng earthquakes o kakaibang volcanic gases na lumalabas dahil maaring senyales iyon na gumagalaw ang magma sa ilalim. Pero may problema, napaka-aktibo ng Yellowstone region kahit normal days lang. Halos palaging may small earthquakes at pagbabago sa lupa roon. At dahil wala pang taong nakakita mismo kung paano nagsisimula ang isang tunay na super eruption, hindi pa rin sigurado ang mga scientist kung ano talaga ang eksaktong warning signs bago ito mangyari. May mga estimates na nagsasabing around 1 in 730,000 lang ang chance ng Yellowstone supervolcano na sumabog sa kahit anong taon. Pero ayon mismo sa mga geologist, hindi ganoon gumagana ang mga bulkan. Wala silang sinusunod na schedule. Hindi pwedeng sabihing late na ang eruption o malapit na base lang sa average time. Sa ngayon, kumpiyansa naman ang mga scientist na walang senyales na may sapat na dami ng magma sa Yellowstone para magdulot ng super eruption anytime soon. Pero kahit ganoon, marami pa ring ibang lugar sa Earth na may giant calderas at history ng napakalalaking eruptions. At kahit hindi umabot sa VEI-8 ang isang future eruption, pwede pa rin itong maging catastrophic sa lokal na rehiyon. Isa sa mga lugar na madalas bantayan ng mga scientist ay ang Phlegraean Fields malapit sa Naples, Italy. Isa itong napakalaking volcanic area na puno ng kalderas. Matatagpuan ito malapit sa Mount Vesuvius, ang bulkan na naglibing sa sinaunang Roman city ng Pompeii noong year 79 AD. At kahit sobrang lala na ng nangyari sa Pompeii, ayon sa mga scientists, posibleng daan-daang beses pang mas malakas ang kayang gawin ng Phlegraean Fields kapag ito ay muling nagising. Ganun pa man, may isa pang nakakakilabot na theory tungkol sa isang napakalaking eruption na nangyari mga 39,000 years ago. May ilang scientist na naniniwalang posible raw na nakatulong ang matinding climate effects ng eruption na ito sa pagkawala ng mga Neanderthals sa Europe. Ang mga Neanderthals ay sinaunang uri ng tao na dating namuhay kasama ng mga unang modern humans at nakakagulat na wala sila sa Europe halos kasabay ng panahon ng malaking eruption na yon. Pero gaya ng Toba Catastrophe Hypothesis, pinagtatalunan pa rin ito hanggang ngayon. May mga scientist na naniniwalang may connection talaga ang eruption sa pagkawala ng Neanderthals, habang ang iba naman ay nagsasabing kulang pa ang ebidensya para mapatunayan yon. Pero kahit hindi pa sigurado ang lahat, isang bagay ang malinaw. Kapag nagising ang isang super volcano, hindi lang isang bansa ang pwedeng maapektuhan. Posibleng pati history ng buong civilization ay magbago. At sa ngayon, isa sa mga lugar na pinakamatinding binabantayan sa Europe ay ang Phlegraean Fields. Sa mga nakaraang taon, mas dumadalas daw ang earthquakes at kakaibang paggalaw ng lupa sa lugar na ito. At ayon sa mga volcanologists, posible itong senyales na may pagbabago sa ilalim ng volcanic system. Bagamat mababa pa rin ang chance ng isang malaking eruption, seryoso na ang sitwasyon para gumawa ang authorities ng evacuation plans para sa mahigit 1 million residents sa paligid ng Naples. Pero hindi lang Italy ang may dahilan para mag-alala. Isa pang lugar na madalas pag-usapan ng mga scientist ay ang Greek island ng Santorini. Ngayon kilala ito bilang isa sa pinakamagandang tourist destination sa mundo. Kapag tiningnan mo mula sa itaas, parang crescent o kalahating bilog ang hugis ng isla. Pero ang hindi alam ng maraming turista, ang buong lugar pala ay bahagi ng isang giant volcanic caldera. Ibig sabihin, ang magandang isla na iyon ngayon ay labi ng isang napakalaking explosion noong sinaunang panahon. Ang eruption na bumuo rito ay hindi technically super eruption dahil mas mababa ito sa VEI-8. Pero huwag kang magkakamali, sobrang lala pa rin ng naging epekto nito. Nangyari ito mga 1600 BC at winasak nito ang malaking bahagi ng Eastern Mediterranean. Nagkaroon pa ng giant tsunami na umabot ng 10-10 metro ang taas ng tumama sa isla ng Crete. At ayon sa ilang historian, posible raw na nakatulong ang disaster na ito sa pagbagsak ng sinaunang Minoan civilization. May mga theory pa nga na baka ito raw ang naging inspirasyon sa alamat ng Atlantis. Hanggang ngayon, aktibo pa rin ang volcanic activity sa Santorini. Pero wala pang erupsyon na lumalapit sa lakas ng nangyari noong Bronze Age. Patuloy pa rin itong minomonitor ng mga scientists para sa anumang senyales ng danger. At ayon sa kanila, hindi tanong kung sasabog ulit ang bulkan, kundi kailan. Sa ngayon naman, wala pang ebidensya na may napakalaking eruption na mangyayari anytime soon. Pero kahit ganoon,
Hindi ibig sabihin na wala ng panganib dahil ang totoo, isang araw, maaaring ang Santorini o Phlegraean Fields o Yellowstone o Taupo o isa sa iba pang super volcanoes sa Earth ay muling sasabog. At kapag nangyari iyon, siguradong napakalaki ng magiging epekto. Parang giant asteroid impact lang ito. Mababa ang chance na mangyari sa kahit anong taon. Pero alam nating posible talaga ito. At kapag dumating ang araw na yon, matinding disaster ang haharapin ng mundo. Sa katunayan, kamakailan lang ay muling nag-alala ang mga scientist tungkol sa Santorini. Noong February 2025, pansamantalang inilikas ang maraming tao mula sa isla matapos daan-daang earthquakes ang tumama roon. Ayon sa officials, noong Wednesday, February 5, 2025, mahigit 11,000 people ang umalis sa Santorini. Around 7,000 ang lumikas gamit ang ferry, habang halos 4,000 naman ang umalis sakay ng eroplano. Ang pinakamalakas na lindol noon ay umabot sa magnitude 5. Dahil dito mas bumilis ang scientific investigation sa lugar. Gusto ngayong malaman ng mga scientist kung gaano talaga kadelikado ang posibleng susunod na Big One. Noong April 2025, dumating pa sa rehiyon ng British research ship na RRS Discovery. Pinamunuan ito ni Professor Isobelio kasama ang team niyang 22 scientists. Ang misyon nila ay pag-aralan kung anong klaseng seismic activity ang pwedeng maging warning sign bago magkaroon ng eruption. Habang ginagawa ang video na ito, patuloy pa rin ang kanilang research sa dagat malapit sa Santorini. Nagtatrabaho sila ng 12-hour shifts para mas maintindihan ang volcanic system sa ilalim ng karagatan. At mga 300 meters sa ilalim ng research ship, may mga kumukulong hydrothermal vents. Mga bitak ito sa seafloor kung saan lumalabas ang sobrang init na tubig at volcanic gases. Dahil dito nagmumukhang kulay orange ang ilalim ng dagat dahil sa init, bato at makapal na usok mula sa ilalim ng Earth. Nagpapadala rin ng team ng robot pababa sa seabed para kumuha ng fluids, gases at samples ng bato. Layunin nilang gumawa ng mas detalyadong mapa ng hydrothermal system sa ilalim ng Santorini. Gumagamit pa sila ng electromagnetic fields para makita kung paano gumagalaw ang fluids sa loob ng mga bato sa ilalim ng lupa. Sa tulong nito, nakakagawa sila ng 3-dimensional map na nagpapakita kung paano konektado ang hydrothermal system sa magma chamber ng bulkan. Ang mga impormasyong ito ay gagamitin ng Greece Civil Protection Agency para gumawa ng hazard maps at emergency plans sakaling magkaroon ng eruption sa hinaharap. Makakatulong din ito para malaman kung aling mga lugar ang kailangang iwasan o i-evacuate kapag naging delikado ang sitwasyon. Pero dito pumapasok ang mas nakakatakot na tanong. Kung mangyari nga ito sa panahon natin, gaano tayo kaaga makakakuha ng warning? Makikilala ba agad ng mga scientist ang mga senyales bago mangyari ang disaster? Ang problema, wala pang kahit sinong tao sa recorded history ang nakakita mismo ng isang tunay na super volcanic eruption. At dahil doon, posible raw na may mga warning signs tayong hindi pa lubos na naiintindihan. Karamihan kasi ng kaalaman natin tungkol sa bulkan ay galing lang sa mas maliliit na eruptions. At kahit sa normal volcanoes, hirap pa rin ng mga scientist na hulaan ng eksakto kung kailan sasabog ang mga ito. Halimbawa na lang ang Tonga eruption noong 2022. Bago mangyari ang napakalaking explosion, may halos isang buwan muna ng maliliit na eruptions. At 15 minutes bago ang pinakamalakas na pagsabog, nagkaroon pa ng earthquake. Pero noong mga panahong iyon, hindi agad naisip ng mga scientist na senyales na pala iyon ng isang malaking VEI-5 eruption. Pagkatapos na lang ng disaster nila na-realize kung gaano kahalaga ang earthquake na yon. At mas nagiging mahirap pa ito dahil karamihan sa malalaking bulkan ay nasa mga rehiyong halos araw-araw may earthquakes at volcanic activity. Sa madaling salita, parang normal lang doon ang magulong kilos ng Earth. Posible rin na ibang-iba ang nangyayari sa ilalim ng giant calderas kumpara sa ordinary volcanoes. Kaya mas lalong mahirap hulaan ang susunod na galaw ng isang super volcano. At kahit sabihin pa nating kayang mapredict ang isang super eruption 1 month bago ito mangyari, maaring sapat iyon para mailikas ang mga taong nasa immediate danger zone. Pero hindi sapat ang isang buwan para ihanda ang buong mundo sa magiging epekto nito sa climate at agriculture. Dahil kapag naapektuhan ang global food supply, posibleng maramdaman ng buong planeta ang epekto sa loob ng maraming taon. Kaya hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga scientists sa mga supervolcanoes sa Earth
Patuloy nilang inoobserbahan ang mga active volcanic regions at pinag-aaralan ng mga sinaunang eruptions para mas maintindihan kung ano ang maaring mangyari sa hinaharap. At kung nakatira ka sa mga lugar gaya ng Phlegraean Fields na mataas ang volcanic risk, ayon sa mga experts mahalagang maging handa sakaling kailanganin ang evacuation. Para naman sa karamihan sa atin, ang magagawa lang natin ay umasa na hindi natin mararanasan sa lifetime natin ang isa sa pinakamalalaking disaster na kayang likhain ng Earth.